Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po. Ako si Tito Nice Vlogs po. Ayaw nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. Ito mga kababayan ko, si minority leader na si Alan Peter Cayetano mga kababayan ko. Himayin niyo yung mga sinasabi niya mga kababayan kasi nga itong gobyerno to tama nga sinabi ni press con man na si Ombudsman Remulla na Bendalo at saka si Senador Erwin Tulfo mga kababayan ko. Kasi yung DOJ talaga parang gusto nilang i-expedite yung pagpa-surrender or pag-extradition kay Senador Bato de la Rosa. Mali nga po yung mga kababayan ko. Kailangan idaan nga sa proper court. Kumbaga sa ikaw ay magpapasintabi, dadaan ka muna. 'Di ba? Magpapaalam ka sa korte. Ang gusto nga yung nangyari kay Pangulong Duterte mga kababayan ko, talagang dinaan sa paspasa mga kababayan kasi baka nga mapigilan ng korte. Hindi nila dinaan sa korte mga kababayan ko, kaya ayun, ang kawawang dating Pangulong Duterte ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte nanilbihan sa atin ng tapat. Although wala namang perpektong administrasyon mga kababayan ko, lahat may mga kapalpakan. Pero ang pinaka-worst na government, alam niyo na kung sino. Hindi sasabihin ko, ang pinaka-worst na government, ito, ang admin ni Bongbong. Pinagkatiwalaan natin siya na may mga bumoto sa kanyang OFW, inaakala ng mga kababayan natin at pati ako, yung mga ibang kaibigan ko, na itutuloy may continuity, yung ginawa ni Pangulong Duterte. Ito pa ginante ng admin ng Marcos na to, na napaka-ingrato mga kababayan ko. Pakinggan natin si Senador Alan Peter Cayetano. Kung kakampi mo ang administrasyon, hindi ka padadala sa... Tama. Hindi ka extradite o padadala sa international. Pagkakampi, pagkalaban mo, padadala ka. Padadala ka. There has to be a final arbiter. And if you look at the Philippine Supreme Court, korte. Isa lang yan, yung korte. Kawawa naman tayo. Diba? Tayo na ang pinakakawawa sa buong mundo kung ang Pilipino ay kinukuha at dadalhin abroad at wala kang korteng pupuntahan. Kaya lang naman tayo nagiging emotional kasi either gusto nyo o hindi natin gusto si Bato. Oo nga, kaya nga yung eleksyon na itong Mayo, kailan ba eleksyon? Yung May 12 ba yun? O 11? O ano nangyari sa ticket ni Makoy? O ilan lang nanalo? 5 lang ata. Yung iba natalo. O number 1 pa si Bongo mga kababayan ko at ibang mga in-endorse pa ni Sara Duterte si Camille Villar, si Amy Marcos, pero hindi ka man binoto si Amy. Baka, siyempre, kapatid yung mga kababayan ko pagkakampi mo, hindi ka papadala. Pero pag kontra sa gobyerno, ipapadala ka mga kababayan ko. Babanggitin ko ulit yung ginawa ni Ombudsman walang authority ang Ombudsman mga kababayan ko. Sino ang nagpadala ng unofficial na basurang warrant of arrest na yan? Ako may duda ako kung sino pero di ko sasabihin Aso rin yun mga kababayan ko Dating mambabatas yun Ano talaga? Ginantihan. Paano gagantihan si Duterte? Pinalibing yung tatay. Tinulungan pa ni Sara Duterte para maging Pangulo. Tapos ito igaganti. Buisit Marcos na to. Ano nangyari? Sabihin mo si Juan de la Cruz. Tanggalin niyo lahat ng pangalan Si Juan de la Cruz ay may warrant kayo galing sa abroad. Pwede bang kunin na lang at ipadala doon? Actually, from the day na lumabas ako today. Mga kababayan, si Senador Bato kasi hindi pupunta sa session ng Senado. Kasi baka biglang kidnapping yung mga kababayan ko. Although wala na yung epal na touring yan, malay mo, may iba pang dukutin na lang tapos ipadala kagad sa dahig yan. Wala tayong magagawa. Pero hindi niya magagawa yan kasi ang Korte Suprema nga naglabas na ng guidelines.
Kailangan dumaan nga kayo. Kumbaga sa mag-a-apply kayo ng permit, 4 na window ang dadaanan nyo, itong gobyerno to, itong bulok na gobyerno to, sa window number 4 dumiretso, hindi dumaan sa window 1, 2, and 3. Di ba mali yun? At yung ibang mga abogado dyan, na ewan ko na kung bakit nakapasa, sasabihin nila, ay hindi, maski kahit na hindi daan sa korte, basta dali na sa dahig. Paano kayo nakapasa? Kayong mga ibang, hindi ko nilalat ng abogado, may mga abogado mga matatalino. Paano kayo nakapasa na ididiretso na lang basta-basta yung tao? Yung Pilipino na lang wag na si Senador Bato, yung Pilipino na lang. For example, ako, yung kaibigan ko, medyo may nagawang krimen sa ibang bansa. So, pupunta rito Interpol. Kailangan, dadaan muna sa korte. Maski nga ginawa niya yun doon sa abroad, kunyari sa Europe, sa London, parang may pinaslang siya ron. Pumunta sa Pilipinas, and then extradite siya sa London. Siyempre, ipapaalam muna ng government ng London sa korte natin sa Pilipinas para alam na itong taong to, i-arrestuin namin kasi may ginawang krimen sa bansa namin. Ganon. Hindi dinaan nga si Pangulong Duterte at ito, baka gusto na lang ulitin na naman kay Senador Bato, mga kababayan ko. Hindi na tayo papayag yung mga kababayan ko. Siguro yung kay Pangulong Duterte nakakalungkot nga, kaya lang ano magagawa natin, nasa deheg ng mga babayan ko. Dapat nga yung gumawa niyan makulong mademanda Hindi ko alam, ibang abogado, bakit hindi nila dinimanda si Remulla, yung dalawang magkapatid na Remulla, si Torre, si Marcos, hindi kinumplain sa impeachment, kaya lang impeachment, numbers games yan. Talo tayo, pero si Remulla na lang dapat dapat dinimanda yan Wala. Dinimanda nga ni Amy Marcos, dinismiss ng ombudsman. Ako hindi ko nakausap. Parang sa minority, parang I think yung lawyer lang nakausap ko siya. Ano may advice yung sir sa kanya? Just in case na makonfirm na meron lang Preparation. So, prepare at pag alam naman nila kung ano magiging itsura na nung warrant kasi ito nauna na yung kay President Duterte. So, tapos yung tamang ihahain sa korte. And kung may debate man, kung applicable sa kanya yung execution rules, so hindi yung sinasabi ng DOJ. Basta idaan nyo sa proper venue, proper court, mga kababayan ko. Sige, kung talagang si Bato de la Rosa, si Senador Bato de la Rosa, nagkasala, idaan nyo muna either sa MTC, RTC, Court of Appeals, sa Supreme Court. Yun dapat gawin ng Department of Justice. Hindi yung sasabihin nyo, ang mas faster way is surrender. Napaka-inutil yung DOJ. Alam ko na may nag-uutos sa inyo kaya nga kayo nakapasa kasi nag-aral kayo ng batas. Pero kung ibibend nyo ang law, baka iutusan kayo ng dating sekretary dyan. Alam niyo naman na dapat idaan sa proper court. Hindi kagad is-surrender. Hindi kami abogado. Yung ibang mga nagbablog, mga di namang abogado, yung ibang mga abogado naman na matitino, ang sinasabi nila, dapat idaan muna sa proper court. Huwag nang mangyayari yung nangyari kay Pangulong Duterte. Mga inutil kayong DOJ na kayo. Inuutusan kayo dyan, alam namin. Kaya hindi na kami magugoyo. Kaya itong gobyerno to, sad to say, talagang wala. Yung leader natin hindi na fit to lead our country. Inutil na, mga kababayan ko. Nag-press com pa siya. Inaccurate naman yung mga pinagsasabi niya. Nagsayang pa ng kuryente, mga kababayan ko. Hindi baka si Bongo isunod dyan. Si Senador Bongo at si si Vice Presidente Sara Duterte. Grabe itong gobyerno to. Tapos mag-comment ka lang, minsan tatakutin ka. May mga troll silang
attack dog sila na pagmumurahin ka, sasabihin, bayaran ka. Kasi ako talaga hindi ako binabayaran. Wala ako natatanggap mga babayan ko. Ako yung nagko-komentary ng mga babayan kasi sinuporta namin itong Pangulong to, yung 2022, binigo niya kami. Kaya maraming nag-atrasan, maraming nag-withdraw ng support. Although, pag may ginawang maganda naman ng gobyerno to, siyempre pupurihin ko. Kaso wala pa eh. Oo, wala pa eh. Yung nangyari sa, yung bagyo sa Cebu, tsaka yung Lindol, yung mga official doon, mga partido ng One Cebu, porke kakampi, ang komentaryo ng Malacanang, titignan po natin. Pero kung siguro kung partido ni BP Sara yun, nako, isususpend ka agad yun. Tinan mo, bagyo, nasa London. Pumunta, kasagsagan ng bagyo, pumunta yung mga opisyal, mga mayor doon. Lahat ng mayor ata ng Cebu pumunta ron eh. Wala, ang Malacanang kasi kakampi nga mga babayan ko. Simple din lang eh. Sino ba magre-referee? Pag sinabi ng ombudsman ganito, sinabi ni ES ganito, sinabi ni Bato ganito, sinabi ng media ganito, sino ba? Dapat korte, di ba? Yun ang pinaka-bottom line doon. Pagka tinanggal... Yun, ang pinaka-bottom line ng mga kababayan ko. Kaya DOJ, mga kayo, mga inutil kayo, wag yung ididiretso, wag yung papa-aresto agad si Senador Bato. Alam ko, hindi nagagawin yan eh. Maawa naman kayo sa Pilipino. Maski ordinaryong Pilipino, kailangan dumaan muna sa proper court, proper venue. Hindi yung ginawa nyo kay Pangulong Duterte, binaboy nyo ang batas. Talagang binaboy nyo ang batas. Yung Marso, yung pinakidnap nyo si Pangulong Duterte. Bagay, yung leader nyo, yung presidente natin, no-till din. Walang alam eh. Hindi! Kasi nakipag-coordinate kami sa Interpol lang eh. Hindi, nakipag-coordinate sa korte. Mga sunga. Yun ang mga babayan ko, tama yung ginawa, sinabi ni Senador Cayetano na kailangan may arbiter. Final arbiter. That is the court. Korte. Enciendes, ombudsman, na wala ka naman karapatan dyan na ombudsman ka. Hindi ka DOJ. Hindi ka Department of Foreign Affairs. Nauna ka pa, nasabihin mo unofficial. Nasa cellphone ko. Paki-like, share lang po, paki-subscribe lang po. Yung sa mga bago nanonood, ganito po talaga ako mag-vlog. Minsan para nagagalit, pero kasi yung disappointment ko sa gobyerno to, kaya alam ko kayo, disappointed din kayo eh. Ang mga nakakilala sa akin, mga matataglong kaibigan dyan, alam nyo kung sino kayo. Sila Batman and Robin, yan, mga DJ, mga coach. Yun lang po, mag-iingat po kayo at malapit na Pasko po. At malapit na alam mo na cherry kung ano yun. Salamat, bye!